Tahimik ang paligid, pero may nangyayaring hindi mo nakikita. Ang Diyos ay kumikilos. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang kwento mo. Kahit ano pa ang nawala, kahit gaano kalakas ang unos, may Diyos na may kapangyarihang ibalik at pagandahin pa ang lahat ng nawala. Ang puso mong pagod ngayon ay makakatagpo ng kapahingahan. Ang espiritong nanlalamig ngayon ay muling magliliyab sa presensya ng Panginoon. Tulad ng sinasabi sa awit 126:5, ang nagsisipaghasik na may luha ay aani na may kagalakan. Ang panahong ito ay hindi panahon ng pagtatapos, kundi simula ng isang bagong yugto ng himala. Ihanda mo ang iyong puso sapagkat ang salita ng Diyos ay may dalang panibagong pag-asa. Sa tuwing may malakas na hangin sa ating buhay, madalas nating iniisip na ang lahat ay nawala. Pero alam mo ba, minsan ginagamit ng Diyos ang ihip ng hangin para dalhin tayo palapit sa kanyang presensya. Hindi lahat ng nawala ay kawalan. May mga bagay na inalis si Lord para ipwesto ka sa mas mataas na layunin. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang oras na ito ay itinakda ng langit para ipaalala sa iyo na may Diyos na hindi nakakalimot sa iyo. Ang bawat luha mo ay nakita niya. Ang bawat panalangin mong hindi mo na mabigkas sa sobrang bigat ay narinig niya. At ngayong umaga sinasabi niya sa iyo, anak, ako ang Diyos ng pagsasauli. Ako ang Diyos na hindi lang bumabalik ng nawala, kundi binibigyan ka ng higit pa. Ayon sa Joel 2:25, aking isasauli sa inyo ang mga tao na kinain ng balang. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Kailangan mo lang maniwala. Ihanda mo ang iyong puso. Pumasok tayo sa kanyang presensya at manalangin ng may buong pananampalataya. Isulat sa comments, Panginoon, naniniwala akong ibabalik mo ang lahat ng nawala sa akin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay na panalangin. Narito ang alab ng panalangin na ating sisimulan. Buksan mo ang iyong puso, hayaang dumaloy ang tinig ng Diyos at magsimula ang paggaling, pag-asa at direksyon. Huminga ng malalim. Hayaan mong ang katahimikan ay maging iyong tulay sa presensya niya. Sa iyong harapan, Panginoon, inilalagak ko ang lahat, ang aking pangarap, ang aking hinanakit, ang mga nawala sa aking buhay, at ang mga pangakong isinara ng pwedeng hindi. Dinadala ko rin ang aking pagnanais na tumayo muli, na bumangon, na marinig ang iyong tinig sa gitna ng aking umaga. Sapagkat alam kong hindi lang tiyapan ang iyong ginagawa. Ikaw ang Diyos ng pagkabuhay muli. Ikaw ang Diyos ng muling pagsisimula. Sa gabay mo, aking Ama, nais kong maramdaman ang kanyang pag-ibig na pumapawi sa mga labi ng aking kaluluwa. Ama, sa bawat sandali ng aking buhay na tila nagdala ng bagyo, sa bawat hangin na nanakaw ang aking kapanatagan, ngayon ay inaakyat ko ito sa iyo, hindi bilang isang tanong sa kung bakit, kundi bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya. Panginoon, ako'y naghihintay sa iyong gawa, sapagkat iyong ipinangako sa Joel 2:25, isasauli ko sa inyo ang mga taon na kinain ng balang. At ako'y naniniwala na ang aking panahon ng kaguluhan ay magiging pintuan sa iyong himala. Ngayon, aking puso at isip ay nakasentro sa iyong salita at iyong pangako. Hayaan mong ang iyong presensya ay paaninugin ang aking espiritu. Sagutin mo ang bulong ngit-ngit ng aking paligid sa pamamagitan ng iyong kapayapaan. Irekado mo ang aking landas. Ilawan mo ang mga hakbang na naglalakad sa ilalim ng ulap ng kawalan ng kuro-kuro. Sapagkat hindi ako lilipat nang walang iyong tanga ng kamay, at hindi ako lalakad nang hindi naniniwala na ang iyong salita ay matutupad. Panginoon, itinatawag ko ang aking pagkatao sa iyong liwanag. Ginagawang bago ko ang aking isip, ibig sabihin ay tinatanggap ko ang bagong direksyon. Ang mga pangarap na naantala, ang mga salita na hindi na nabigkas, ang mga tinig ng pag-asa na tinakpan ng takot, pinipili kong itaas ito ngayon sa iyong tindig. Gamit ang tapang na nagmumula sa iyo, inaako ko ang iyong pangako ng direksyon na nagsasabing,
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Juan 14:6. Ang panalangin ko ngayon ay hindi lamang para sa pagbabago ng nakaraan, kundi para sa pagsilang ng isang kapaligiran kung saan ang iyong kaharian ay malaya kang naglalakad sa aking araw-araw na buhay. Huwag kang manahimik na ako'y mikling lamang tagapakinig. Pumapatakbo ang aking pananampalataya sa pagbabantay sa iyong mga himala. Gamitin mo ang aking labi bilang susi ng pag-asa at ang aking puso bilang tambol ng iyong bagong awit. Sa umagang ito, ipinapahayag ko na ang iyong mga plano ay mas mataas kaysa sa aking mga pangarap at ang iyong direksyon ay mas malinaw kaysa sa aking mga takot. At sa kabila ng mga anino ng kahapon, pumipili ako na tumingin sa paaralan ng iyong pangako, hindi sa mga labi ng pagkasira. Sa iyong presensya, ako'y nakikipagtapat. Panginoon, hayaan mo akong makita ang bagong bahagi ng buhay na inyong itinatayo. Buksan mo ang mga pintuan na matagal nang nakasarado. Ituwid mo ang mga landas na naliko. Magsimula mo sa akin ang bagong kabanata na puno ng iyong kapangyarihan, pagpapanumbalik at direksyon. At habang ginagawa mo ito, ngayoy humihiling ako ng karunungan at kakayahan na maramdaman ang iyong tinig, hindi lamang sa salita, kundi sa bawat pulso ng aking puso. Hininga pagkatapos ng hininga, hayaan mong ang iyong espiritu ay bumaluktot sa aking kaluluwa, dumakila sa aking pangitain at nagtatag ng bagong pundasyon ng pananampalataya. Hayaang ang bawat pagangat ng aking kalooban ay sumabay sa iyong tugtugin ng pagbabagong anyo. Sa halip na tingnan ang mga sugat bilang katapusan, tinatanaw ko ngayon ang mga ito bilang mga tatak ng iyong gawa sa aking buhay. Sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa ay tatapusin niyo hanggat sa araw ni Kristo Jesus. Filipos 1:6. At ngayon, aking buong pagtitiwala ay nakaantabay sa iyong pagpapahayag ng direksyon, sa kanikanyang pakikipag-ugnayan, sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking misyon. Hindi lamang basta pagbangon, ito ay pagsulong. Hindi lamang basta pagkuha ng nawala, ito ay pagpasok sa bagong kung saan ang iyong pangalan ay maluwalhati. Sa umagang ito, hinihiling ko sa iyo, buksan mo ang aking mga mata para makita ang mga hakbang ng gawa mo. Ituro mo kung saan ako lalakad at suportahan mo ako sa tapang na kailangan upang sundan ang iyong bulanginip. Ngayon kayong lahat na nakikinig, maramdaman ninyo ang init ng pagmamahal ng Ama. Hayaang ang Espiritu niya ay lumutang sa inyong paligid. Tinutulungan kayong maging mga sasakdal sa kanyang layunin, mga saksi ng kanyang pagbabago. Mag-ulat kayo sa akin. Ano ang isang pangarap na nais mong makita muli? Ano ang isang bahagi ng buhay mo na gusto mong ibigay sa Diyos ngayon? Itala mo sa comments. Handa akong sundan ang direksyon ng Diyos o ipinapalagay ko ang ako'y marinig mo, Panginoon. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod na panalangin ng umaga na magdadala ng kapayapaan at direksyon. Habang binabantayan mo ang susunod na sandali ng panalangin, huwag mong alisin ang pakiramdam. Mayroong isang susunod na hakbang na dadalhin ka sa mas malalim na pagharap sa Diyos. Patuloy kang manatiling bukas dahil ang kasunod ay hindi lamang simpleng panalangin. Ito ay isang pagyayari ng iyong pagbabago, pagbangon at direksyon na matagal mong hinihintay. Tahimik ka lang ba habang iniisip mong parang unti-unti nang nawala ang lahat? Parang dahan-dahang inihipan ng hangin ang lahat ng pinaghirapan mo, ang mga panalangin mong hindi pa nasasagot, ang mga pangarap mong tila na unsyami? Hindi ka nag-iisa. At hindi ito ang wakas. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapanumbalik. Pakinggan mo ang kwento ni Job. Siya'y isang taong tapat, matuwid, may takot sa Diyos at umiiwas sa masama. Pinagpala siya, mayaman, may mabubuting anak, may magandang pangalan. Ngunit dumating ang araw ng matinding pagsubok. Sa isang iglap lahat ay nawala. Anak, kabuhayan, kalusugan, kaibigan, katiwasayan. Lahat parang nilipad ng hangin. Pero hindi dito natapos ang kwento ni Job.
Kahit masakit, kahit di niya maintindihan ang nangyayari, nanatili siyang tapat, hindi niya isinumpa ang Diyos. Bagkus, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Isipin mo yan, sa gitna ng sakit pinili niyang magtiwala. At anong ginawa ng Diyos? Hindi lang ibinalik, pinalawak, pinagyaman, pinabuti pa. Sabi sa kasulatan, at binasbasan ng Panginoon ang huling bahagi ng buhay ni Job ng higit pa kaysa sa una. Ibig sabihin, mas maganda ang dulo kaysa sa simula. Mas marami siyang tinanggap kaysa sa nawala. Mas malawak ang pagpapala kaysa sa kanyang inaakalang posibleng maabot niya muli. Kapatid, baka nararamdaman mong parang nasa gitna ka ng pagkawala ngayon. Baka parang si Job ka, napapahawak na lang sa pananampalataya kahit di na maintindihan ang proseso. Pero tandaan mo to, ang Diyos na kumilos noon ay siya ring kumikilos ngayon. Ang pagkawala ay hindi palaging pagtatapos. Minsan ito ang paraan ng Diyos para ihanda tayo sa bago. May mga tinatanggal siya hindi para parusahan tayo, kundi para bigyang daan ang mas malaking pagpapala. Para pag dumating na ang bagong kabanata, kaya mo na itong hawakan ng may pananampalataya, may lalim at may pag-unawa sa kanyang kabutihan. Hindi madaling kalimutan ang sakit, pero mas mahirap mawala sa presensya ng Diyos. Kaya habang naririto ka, habang bukas ang puso mo, habang lumalapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, ang Diyos ay gumagawa ng bagay na hindi mo pa nakikita. Hindi man agad-agad ang pagbabago, pero tiyak, tapat siya, buhay ang Kanyang salita. At tulad ng sinabi sa awit 30:5, ang pag-iyak ay maaaring tumagal sa gabi, ngunit sa umaga ay dumarating ang kagalakan. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa iyo, ano ang nawala na hinihiling mong ibalik ng Diyos? Ano ang ipinagdasal mong sana'y masimulan ulit? Pamilya, kalusugan, kapayapaan, layunin. Ang Diyos ay hindi lang basta nagbabalik, siya ay nagpapabago. Hindi mo lang mararanasan ang pagbalik ng nawala, kundi mararanasan mong mas higit pa sa dati. Kaya huwag kang bumitaw sa panalangin. Huwag mong hayaang manahimik ang pananampalataya mo. Ang panahon ng pagtatanim ng luha ay may panahon ng pag-ani ng kagalakan. Tandaan mo ang Joel 2:25, aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang. Iyong mga taong akala mong sayang, iyong panahong akala mong nasayang, ibabalik niya. At hindi lang basta ibabalik, iaangat pa niya. Gaya ng kay Job, darating ang oras ng pagbangon at sa sandaling yun, hindi mo na kailangan pang ipaliwanag. Ang Diyos mismo ang magpapakita ng bunga ng kanyang katapatan. Ang mga taong minsang nagtaka kung nasaan siya, ay siya ring makakakita kung paano kanya pinanumbalik. Hayaan mong magpahinga ang puso mo sa pangakong iyan. Hindi ka pa tapos, hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya habang ikaw ay patuloy na naglalakad, habang nag-aabang ng bagong umaga, ipagkatiwala mo ang bawat araw sa Kanya. At sa tamang panahon, sa panahon niya, makikita mo ang ganda ng pagsasauli. Ngayon, habang nakaupo ka, gusto kong mag-iwan ng tanong. Handa ka na bang muling maniwala? Handa ka na bang tanggapin na ang Diyos ay hindi nakakalimot? Na sa likod ng bawat hanging umihip sa buhay mo, may kamay siya na hindi bumibitaw. Isulat mo sa comments, Panginoon, naniniwala ako sa iyong muling pagsasauli, o ibabalik mo ang lahat ng nawala, mas higit pa. Gusto naming ipagdasal ka. At kung nais mong patuloy na mapalapit sa salita ng Diyos at marinig ang mga panalangin nagpapalakas sa araw-araw, huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag kang aalis, sapagkat kung paanong pinakita ng Diyos kay Job ang katapusan ng kwento, ipapakita rin niya sa iyo. Patuloy tayong magtiwala dahil ang susunod na kabanata ay mas maganda kaysa sa dati. Salamat sa pagtitiwala. Agora vou criar o próximo trecho como máximo de 7,000 caracteres, sem ultrapasar esse limite e sem ficar abaixo de 6,000.
Tudo será entregue com a linguagem natural, inspiradora e cativante conforme sua orientação. Preparando agora, narinig mo na ang kwento ni Job at sa kwento niya nakita mong posible ang mahulog at muling itayo ng Diyos ang lahat. Pero ngayon kaibigan, ito ang oras para pakinggan mo hindi lang ang kwento ni Job, kundi ang bulong ng Diyos na personal para sa iyo. Ang Diyos ay hindi Diyos ng paalala lang ng nakaraan. Siya ang Diyos ng gumagawa ng bago. Ayon sa Isaiah 43:19, narito ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon ito'y lalabas. Hindi mo ba nalalaman? Pakinggan mong mabuti, may ginagawa siya ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, ngayon. May mga panalangin ka bang paulit-ulit mong sinasambit pero tila walang kasagutan? Mga dasal na tila nauuwi sa katahimikan. Alam mo, hindi dahil tahimik ang Diyos ay hindi siya kumikilos. Minsan, sa gitna ng katahimikan, doon pinakamatindi ang kilos niya. Ang katulad ng hangin, hindi mo man nakikita, pero nararamdaman mo. At kung ikaw man ay nasa punto ng pagod, ng pagkaubos, ng pagkalito, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, may layunin ng lahat ng pagkawala, lahat ng pagluha, lahat ng pag-aantay. May saysay yan sa langit. Hindi sayang ang bawat Panginoon, tulungan mo ako. Hindi sayang ang bawat Panginoon, magsalita ka. Dahil ang mga salitang iyan, kahit binulong mo lang sa gabi, ay iniipon ng Diyos bilang mabangong handog sa kanyang trono. Kapag ang mundo ay tila lumalayo sa iyo, tandaan mo, ang Diyos ay lumalapit. Siya ay hindi natitinag. Habang lahat ay pabago-bago, siya ang matibay na pundasyon. Sa panahon ng pagkaligaw, siya ang gabay. Sa gitna ng tanong na, Panginoon, kailan? Naroon ang kanyang sagot, Anak, ako'y narito, hindi kita iniwan. Ako ang Diyos na gumagawa ng daan kahit sa gitna ng kawalan. Marami sa atin ang nagsabing, Panginoon, pagod na ako. At ang sagot ng Diyos ay hindi tiisin mo pa, kundi halika ako ang magpapahinga sa iyo. Sabi ni Jesus sa Mateo 11:28, Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Hindi ba't ang sarap pakinggan? Isang Diyos na hindi nanghuhusga, kundi yumayakap. Kaya ngayon, habang nananatili kang nakikinig, gusto kong iabot sa iyo ang paanyayang ito. Hayaan mong magsalita ang Diyos sa puso mo, hindi sa ingay, kundi sa panatag. Huwag mong hanapin ang sagot sa paligid. Hanapin mo sa panalangin, sa mga sandaling ganito, simpleng oras ng pakikinig, ng pananahimik, ng paglapit. Dito, bumababa ang direksyon ng langit. Anong direksyon ba ang hinihintay mo ngayon? Anong panalangin ang matagal mo nang gustong marinig ang sagot? Sa pamilya mo ba? Sa kalusugan mo? Sa hanap buhay? Sa layunin ng buhay mo? Gusto kong ipaalala sa iyo, ang Diyos ay hindi nagtatagal-tagal sa pagsagot. Kumikilos siya sa tamang panahon. At habang hindi mo pa siya nakikita, ang dapat mong gawin ay manatili, manalig, manalangin, tumahimik pero umaasa. May panibagong yugto na bubuksan sa buhay mo at hindi ito magiging gaya ng luma. Ang panibagong yugto ay puno ng liwanag, direksyon at pabor mula sa Diyos. Pero kailangan mo munang paniwalaan ito kahit hindi mo pa nararamdaman. Ang pananampalataya ay hindi damdamin. Ito'y tiwala kahit walang nararamdaman. Kaya sa oras na ito kausapin mo siya, Panginoon, bigyan mo ako ng bagong simula. Sabihin mo, Panginoon, baguhin mo ang puso ko, ang landas ko, ang pananaw ko. Dahil kapag binago niya ang puso mo, kahit hindi pa nagbabago ang paligid, may bago nang ginagawa sa loob mo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa panloob. Huwag mong hayaan na ang mga pangyayari sa paligid ang magdikta ng iyong paniniwala. Hayaang ang salita ng Diyos ang maging batayan ng iyong pananampalataya. Sabi sa Roma 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Lahat, kahit ang sakit,
kahit ang pagkatalo, kahit ang hindi inaasahan. Kaya ngayon, sa bawat paghinga mo, ipaalala mo sa sarili mo, may plano ang Diyos sa akin. Hindi pa tapos ang kwento ko. Hindi ito ang dulo. Ang panalangin ng umaga ay paalala na may bagong pag-asa bawat araw. Ang Diyos ay gumigising ng panibagong layunin sa mga pusong nananalig. At habang naririnig mo ito, ramdamin mo ang presensya niya. Hindi siya malayo, hindi siya tahimik, siya ay malapit, nagsasalita, gumagawa. Tanggapin mo ang kanyang kapayapaan, tanggapin mo ang kanyang direksyon, tanggapin mo ang kanyang biyaya. Ngayon, habang tapos na ang mga salita pero nagsisimula pa lang ang kilos ng Diyos, gusto kitang anyayahan na magkomento sa ibaba. Ibahagi ang isang panalangin na matagal mo nang dinadala. Isulat, Panginoon, inaangkin ko ang bagong simula, o Diyos ko. Patuloy akong magtitiwala sa plano mo. At kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos sa panalangin ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Hindi mo alam kung gaano karaming buhay pa ang maaabot ng panalangin ito. Baka sa simpleng pag-share mo, may isa pang Job na mabibigyan ng pag-asa. Huwag kang aalis, sapagkat sa susunod, mas lalalim pa tayo sa presensya ng Diyos. At ang susunod niyang salita, maaaring ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos sa mga huling salita, ngayon ay oras na para pumasok ka sa mas malalim na tiwala. Dahil ang tunay na pagpapanumbalik ay hindi lang tungkol sa pagbabalik ng nawala. Ito ay tungkol sa pagbabago ng puso, pananaw at direksyon. Ang Diyos ay hindi lang basta nagpapabalik, siya'y gumagawa ng bago. Minsan, kaya hindi niya agad ibinabalik ang mga bagay na nawala, ay dahil gusto niyang palitan ito ng mas mabuti, mas matibay, mas naaayon sa kanyang kalooban. Sa bawat panalangin ng umaga, binibigyan kanya ng bagong lakas. Sa bawat paglapit mo sa kanya, inihahanda niya ang landas na hindi mo pa nakikita. Hindi ito kwento ng pagkabigo. Ito ay kwento ng pananampalatayang umusbong sa gitna ng kawalan. At habang patuloy kang naniniwala kahit wala pang sagot, ang pananampalatayang iyon ay naging pintuan para sa kanyang kapangyarihan. Tandaan mo ang kwento ng babaeng dinudugo ng 12 taon. Wala na siyang pera, wala nang doktor ang makapagpagaling sa kanya. Lahat ng paraan sinubukan na niya. Pero nang marinig niyang dadaan si Jesus, hindi siya nagdalawang isip. Alam niyang kahit laylayan lang ng kanyang damit ang mahawakan, may mangyayari. At totoo nga, isang hawak, isang sandali, isang pananalig, gumaling siya. Ganyan kalakas ang pananalig, isang simpleng paghakbang papunta sa Diyos at nagbabago ang lahat. Kaya huwag mong sukatin ang sarili mo sa dami ng problema mo. Sukatin mo ang laki ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Kung kaya niyang pagalingin ang babae sa gitna ng siksikan, kung kaya niyang buhayin ang patay, kung kaya niyang ibalik ang kay Job ng doble pa, kaya rin niyang buuin muli ang anumang nawala sa iyo. At kahit hindi mo hawak ang oras, hawak ng Diyos ang takbo ng lahat. Ang trabaho mo ay hindi ayusin ang lahat. Ang trabaho mo ay magtiwala. Kasi ang Diyos ang mag-aayos, ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang magsasauli, ang Diyos ang magsasalita ng sapat na, panahon na para bumangon ang anak ko. Ngayon, habang nilalakad mo ang panibagong yugto ng buhay mo, dalhin mo ang salita ng Diyos bilang ilaw sa iyong daraanan. Gawin mong sandata ang kanyang mga pangako. Sabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi kayo kundi bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Iyan ang direksyon ng langit para sa iyo, hindi plano ng pagkawasak, kundi ng pagbangon. Ang mga panahon na parang wala kang naririnig ay hindi panahon ng kawalan. Minsan, ito ang panahon ng paghahanda. Isang tahimik na panahon kung saan ang Diyos ay nagtatanim ng bagong ugat, sapagkat bago magbunga, kailangang lumalim muna ang ugat. At kapag dumating ang panahon ng ani, mas matibay, mas sagana, mas malalim ang pundasyon. Kaya huwag mong hayaan na ang delay ay sirain ang tiwala mo.
Huwag mong hayaan na ang katahimikan ay gawing malamig ang panalangin mo. Sa halip, palalimin mo pa. Palawakin mo pa ang pananalig mo. Sabihin mo araw-araw, Panginoon, hindi ko man makita pero alam kong kumikilos ka. Di yan ang uri ng pananampalatayang minamahal ng Diyos. Ang pananalig na hindi umaasa sa pakiramdam kundi sa katotohanan ng kanyang salita. Maraming beses tayong nagtatanong, bakit ako nawalan? Pero minsan ang mas tamang tanong ay, ano ang itinuturo mo, Panginoon, sa pagkawala kong ito? Sapagkat ang bawat pag-iyak ay may kaakibat na kaalaman. Bawat pagluha ay binabalik ng Diyos bilang binhi ng bagong kabanata. Kaya habang pinapakinggan mo ito ngayon, hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ay dumapo sa puso mo. Tanggapin mo ang kasiguruhan na hindi ka nag-iisa. At kahit hindi mo alam ang detalye ng plano niya, sapat nang malaman mong kasama mo siya, sapagkat ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anumang sagot. Hindi ka pa tapos, hindi pa tapos ang laban, at lalong hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa iyo. Sa katunayan, ang pinakamaganda ay paparating pa lang. At hindi mo kailangang intindihin kung paano. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin araw-araw, Panginoon, sa iyo ako nagtitiwala. Ngayon, gusto kitang anyayahan na mag-iwan ng patotoo sa comments. Ano ang isa sa mga nawala sa iyo na gusto mong makita ulit? Mas maganda, mas buo, mas malalim? Sabihin mo sa comments, Panginoon, tinatanggap ko ang bagong simula. O ibabalik mo ang mas maganda, naniniwala ako. At kung naramdaman mong ang panalangin ito ay para sa iyo, mag-subscribe ka sa ating channel at i-like ang video na ito. Marami pa tayong pagsasamahan, mga panalangin na huhubog sa pananampalataya mo, mga salita ng Diyos na magpapaalala sa iyo ng kanyang katapatan. Huwag mong sayangin ang sandaling ito dahil ang susunod na kilos ng Diyos sa buhay mo ay maaaring magsimula sa pagsang-ayon mong maniwala muli. At sa susunod nating bahagi, tututukan natin kung paano gamitin ang pananampalataya para akitin ang mga himala ng Diyos sa araw-araw mong buhay. Kaya manatili ka dahil may ginagawa ang Diyos na hindi mo pa nakikita pero malapit mo nang maranasan. Hindi mo kailangan ng maraming salita para mahikayat ang Diyos na kumilos. Ang kailangan mo ay isang pusong handang maniwala kahit tahimik ang langit. Dahil ang pananampalataya ay hindi laging malakas ang sigaw. Minsan ito'y bulong ng pag-asa sa gitna ng katahimikan. Minsan ito'y isang buntong hininga sa panalangin ng umaga, isang simpleng, Panginoon, nananatili akong naniniwala. Ngayong narating natin ang sandaling ito, hayaan mong itanim sa puso mo ang lahat ng nasabi. Hindi bilang alaala ng kwento ng iba, kundi bilang bahagi ng kwento mo. Hindi aksidente na napakinggan mo ang panalangin ito. Ang bawat salita, bawat talata, bawat paalala, itinakda ng Diyos para maabot ka ngayon. Tandaan mo, kapag ang Diyos ay nangako, hindi siya bumabawi. Hindi siya tulad ng tao na madaling magbago ng isip. Ang mga pangako niya ay hindi naaantala. Kahit tila natagalan, siguradong darating sa tamang panahon. Sabi sa Habakuk 2:3, bagaman ito'y mag-antala, hintayin mo sapagkat tiyak na darating, hindi magluluwat. Sa mga oras na parang walang nangyayari, doon madalas tayong hinuhubog ng Diyos. Kaya huwag mong sukatin ang tagumpay mo sa dami ng tagasunod o sa laki ng naibalik. Sukatin mo ito sa lalim ng pananampalataya mo dahil iyan ang tunay na kayamanan sa harap ng Diyos. Minsan, hindi pa agad dumarating ang sagot kasi mas mahalaga sa Diyos ang pagbabagong ginagawa niya sa loob mo kaysa sa sagot na hinihintay mo. Mas gusto niyang makita kang tumatapang, tumitibay at tumitindig sa pananampalataya kahit wala pang sagot. Sapagkat ang bunga ng pananalig ay hindi laging agad-agad nakikita, pero tiyak ang pag-ani. At ngayon, sa punto kung saan nagsasara ang panalangin ng umaga, isang bagong pintuan ang nagbubukas. Pintuan ng pananabik, pintuan ng pagtanggap, pintuan ng panibagong simula.
Hayaan mong ang bawat paghinga mo ay maging pagsang-ayon sa sinasabi ng Diyos. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha ng hangin. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. At sa mga susunod mong hakbang, patuloy mong dadalhin ang tiwala, ang pananampalataya at ang presensya niya. Hindi ka maglalakad ng mag-isa, siya ang kasama mo, siya ang gabay mo, siya ang Diyos ng pagpapanumbalik. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong tinig. Isulat sa comments, Panginoon, salamat sa bagong simula o kumilos ka sa buhay ko, o Diyos. At kung ikaw ay napagpala ng panalangin ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang susunod na panalangin na lumalabas diyan sa iyong screen dahil ang panibagong kabanata mo ay nagsisimula ngayon.